So unang kinasal si Bride A. Tapos, pagkatapos ng kasal ni Bride A, kinausap ako ni Bride B. Sabi ni Bride B, kumusta yung kasal ni Bride A? Sabi ko, maganda naman, ang grande, kaso parang ang konti ng serving ng food. The Pod Network Entertainment. Okay na ba? Game na ba? Okay, magandang araw sa inyong lahat at welcome to another edition of Best 10 Bets. Ako po si Butch Francisco and kasama ko si Leo Katigbak, pero hindi ho ako makapagsalita kasi hindi ko ho alam kung ikakasal ba si Butch, makikilamay ho ba siya, siya ho bang ibuburol? Alam mo, makikilamay, walang nakikilamay na nakabarong Tagalog. Ikaw yung pinaglalamayan. Galing ako sa kasal kasi. I attended the 10 most beautiful weddings according to my perspective. Bakit nawala ang mga showbiz talk shows? May kinalaman din yung mga kasalan eh. 'Di ba ako I made the reputation na KBL, kasal binyag libing. Basta't may mga ganung okasyon, ako lagi. Kasi ako yung pwede ipambato eh. Yung pwede makipagbarubalan. Parang isang beses, kinasal si Danica Soto. Sikreto. Natunugan namin. So, doon sa Bellevue, sa may Alabang, so bumababa siya. Tapos sinasalubong. Sino kasal? Kanino kasal? Danica Soto nga. Okay. So, tapos habang umababa siya sa steps ng Bellevue Hotel, sinasalubong ko siya ng microphone. Sabi niya, ano ginagawa niyo dito? Ano ginagawa niyo dito? Sabi ko, live tayo, Danica, and welcome to Star Talk. Ito, baka hindi niyo alam. Minsan, yung mga celebrity couples, pinagkakakitaan yung kasal dahil binebenta nila ang TV rights. Oo, pinakamababa na yung 300,000. So, bago ko lahad ang aking top 10 most beautiful weddings. According to my perspective, kasi hindi ko naman na-attendan lahat. At saka may blind item po ang mayor nyo. At number 10, Judy Ann Santos at saka kay Ryan Agoncillo. April 28, 2009, umaga. Parang ako nagbibigay ng police report, no? Yan yung malayo yung wedding na parang hindi naman. Well, ito yung may yung kasama sa imbitasyon, may tsinelas. Correct. Kasi, di ba parang sa Batangas o sa probinsya? Laia? San Juan de Nepomuceno Church sa San Juan, Batangas. Kung saan din kinasal si Carla Abellana at saka si Tom Rodriguez. Okay. May tsinelas nga kasama. Tapos kasi maglalakad? Hindi. Yung hahanapin mo, yung kapares doon, nasa reception. So tapos si Father Tito Kaluwag, syempre dahil spiritual advisor nila Ryan yan, tsaka ni Judy Ann. Si Father Tito. So yung kasal nila parang concert kasi kumanta si Agot Isidro, tapos syempre The Prayer. Saka naman Ogie Alcacid at saka Regine Velasquez. Tapos dun sa reception sa Balay Resort sa Anilao, kumanta naman doon yung Apo at saka The Martin Rivera. Oo. So, yun ang aking number 10. At ang aking number 9, tayo ito ha. Nakapunta rin pala ako dyan. Naindipunta rin pala ako. Alin sa dalawa? Hindi. Yung kay Arjo tsaka kay Ming. Galing ka doon? Ha? Mag-aibigan na tayo nun ha. Hindi ka lang nag-uwi na souvenir from Baguio? Parang meron. Itong si Arjo Atayde tsaka Maine Mendoza. I mean, wala ka ba dun sa kay Arjo tsaka kay Ming? Wala, pero kina-classify ko pa rin to as a beautiful wedding. Maganda naman talaga yung kasal. Ikaw na nga magkwento. Hindi. Ano ko lang sasabi ko, si Arjo yung tumawag sa akin na iniimbita ako dun sa kasal. Hindi, may tumawag sa akin disinviting me. So, anyway. Ito yung di ba yung sa Alpha Land Baguio Mountain Lodges? Yes. Chapel. Yes. Di ba? Ito yung habang kinakasal ka, di ba ang ganda-ganda ng view? Di ba yung mga view of the mountains? Umuulan lang nun. Well, kahit na, Baguio pa rin yun. Baguio, many places more beautiful. Ko lang umuulan. Kaya medyo presko. Kasi dumating ka kaya umulan. And then, ang katay niya, si Richard Gomez and Lucy Torres Gomez. Sa Ormoc ba sila kinasal? Ito muna. Ito significant to sa aking career. At saka kay Lucy Torres din. Kasi yung the very, very first interview na ginawa ni Lucy Torres was with me. And in turn, siya naman ang kahuli-hulihan kong interview before I left Showbiz Linggo. Wow, full circle. Oo, full circle talaga. Beginning and ending. Top-rated episodes of any talk show daw.
Kasi I think they were so curious to discover kung ano itsura Ni Lucy. ng magiging future bride ni Goma. Richard Gomez, no? Oo. And some also were making sure that I was leaving the show. Oo, meron din ganon. So yun talaga yung so long. Ay, Oo. hindi pala bawal ikanta. So long, farewell, it's time to say goodbye. Yes, okay. In fact, dapat ako ang magko-cover nung kasal. But then hindi ko na mahintay because I had to leave na for America because inaayos ko na yung buhay ko, saan ako titira, saan ako maghahanap ng trabaho, saan Bakit ka mag-aaral. nagmamadali pumunta ng Amerika noon? Parang may kaso ka ba tinatakbuhan? Hindi. Nag-burn out ako. Ang alam ko talaga, it was a very, very beautiful wedding. Sa Ormoc. Tapos, significant lang siguro din dito rin. Yung, I think, si Lucy was the bride, the one bride na nag-set ng trend na kasi nakalawas yung shoulders niya eh. Di ba, traditionally, ang mga bride before that, balot na balot. Pero after that, parang skin con skin na, di ba? Oo. Pero mula nung nagsinuot niya yung kanyang iconic wedding dress na yun, na nakalabas ng shoulders, lahat nagpakita na ng mga shoulders. Pero before that, the late Joe Ramos, anak ni the FBR, nung kinasal siya sa Malacanang kay Lloyd San Martino, parang nakalabas din ang shoulders niya. Pero, and then nagsuot siya ng bolero nung reception. Pero, nag-change outfit. Okay. hindi, sinuot niya yung bolero. Okay. So, pero, partly, si Lucy Torres talaga ang nag-set ng trend. Okay. Oo. Kasi ngayon, lahat, di ba? Parang nakalabas na lahat ng balikat na usually tinatago ng araw. I cannot comment categorically because I am not invited. Hanggang move on. Hindi naman ako nagpapaimbita. Magkaibigan na kayo ni Goma nun, di ba? Ha? Magkaibigan na kayo ni Goma nun, no? Hindi naman kami close. Pero sa palibasa lalaki, di ba? Hindi naman kasi ako nag-work sa palibasa. At least ako in-invite, kaya lang hindi lang ako nakarating. Nakakasalubong ko lang siya sa corridor ng ABS-CBN. Oo. No, but si Gomez has been very, very nice, very friendly. Oo naman. So, until now, he's actually the one who, if he sees you, is the one who makes the first move to greet. Yeah. Kahit naman si Lucy, di ba? Hindi kasi si Lucy hindi ko masyadong... Pero si Lucy, nung na-introduce kami, was very, very nice also and very pleasant. At number 8, Gloria Romero and Juancho Gutierrez. Siyempre naman, wala pa ako dito sa mundo noon, ano? Yan ang wedding of the year of 1960, September 24, 1960. Ganda-ganda ni Tita Glo dyan. Wala, siyempre naman. Kaya talagang yung event of the year kasi ang kinasal lang naman ay ang the biggest movie queen ever. Sa isang napakakisig na matine idol na si Juancho Gutierrez na letter night at saka galing sa isa sa mga lumang pamilya ng Santa Ana District. So, ang kasal nila sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park. Pero I can imagine, maayos-ayos na nun. Kasi nung araw, walang pintura ang Santuario de San Antonio sa Forbes Park. Wala pang aircon, init-init. Wala kang pintura. Tapos kanya-kanya dala ng bangko. Nung nag-umpisa yan. Pero nung 1960, at umaga, 5:30 to 6 in the morning. Para hindi makarating ang mga fans. Pero nakarating din. Tsaka talagang all-star cast kasi ang kanyang mga bridesmaid, entourage, movie queens. Amalia Fuentes, Susan Roses, Daisy Romualdez, Barbara Perez. Sinong maid of honor? One of the girls. One of them. Oo. Tapos naka Ramon Valera na damit siya. Tapos ang mga secondary sponsors, Eddie Gutierrez at saka Romeo Vasquez. So, sinong unang kinasal? Si Tita Glo o si Amalia? Gloria Romero. I really don't know. That's why I'm asking. Gloria Romero. Well, mas matanda naman si Gloria Romero sa kanya. And she was already 27 that time when she got married. And at number 7, ito. Baka pwede mo naman akong tulungan kasi sabi mo nandiyan ka naman eh. Okay. Pero sige, yung kwento ko muna ha. Bago sila ikasal, in-announce si Martin Rivera sa Penthouse 7. Nagulat ba kayo nun? Penthouse Live. Live. Okay. Penthouse 7 si Archie Lacson. Archie Lacson. Sorry. I stand corrected. Nagulat ba kayo?
You're part of that show. Yes. Nagulat kami because they never gave an inkling. Mhm. But they had been talking about getting married. We just didn't know that you were gonna announce it that night. At saka ako yung nag-edit nung after sila kinasal, di walang episode. Mhm. Ako yung nag-edit ng The Romance of Martin and Pops Okay. na special. Kasi at that time, siguro mahilig na rin ako sa archiving. Ang ginawa ko nung I joined Penthouse Live was pinanood ko lahat ng previous episodes, tapos nilagyan ko ng metadata, nilagyan ko ng... So, nung gumagawa kami, alam ko na kung saan mga episodes yung halikan nila, yung mga biruan nila, mga ano. So, pati editing nun madali na. So, ako yung nag-edit ng buong episode na yun. Nag-rate. Oo naman. Oh, sige, I can imagine. Oo naman. Diba? 1-inch tape pa yun. June 1986 to, no? Mm. Ang hirap kasi dito, hindi lahat invited. So, di ba, at the top of their careers ito, di ba? So, ako, pumunta muna ako sa bahay sa Dasma ni Dulcissima, si Dulce Lucban, ang nanay ni Paps. Ang ganda-ganda rin. Ang ganda, nakamukha ni Susan Roses. So, bago ka makapasok, alam mo yung para kang nasa action movie na yung pagbaba mo ng kotse, tatakbo ka ng poste, magtatago. Kasi may ibang reporter na nakaabang eh. Hindi ko naman alam. So, hindi. Kasi nga, hindi ka naman nagpunta sa bahay. Ako, nagpunta pa ako sa Dasma that morning. Tapos, takbo na sunod na poste, tago ka na naman. Tapos, pag doorbell mo, tapos tago ka na naman, tapos biglang sasabihin, buksan mo pinto. Tapos, bubuksan, akaawang lang yung sisilipin lang kung sino yung tao. Tapos, pagpasok mo sa gate nila, patagilid. Kasi kung hindi, baka magsunuran yung iba. So, nakapasok sa loob. Tapos, ito naman, I found this beautiful kasi dumiretso ako sa kusina. Okay. Hindi, pinakape ako. Okay. So, tapos nandun si Eddie Fernandez. Di ba? Si Eddie Fernandez because nga, he spent time in the penitentiary. Yes. Okay. Hindi lumaki si Pops ang kasamang father niya, pero daddy's girl. So, alam mo, that time, nung dumating ako, binibihisan pa lang si Pops noon. So, finally, lumabas na siya ng kanyang room, naka-bridal dress na siya. Tapos, nakita mo talaga yung twinkle sa mata ng mag-ama. Na parang, alam mo, yung father-daughter bond na ang ganda-ganda. So, naman yun. I think the few times that we would see Eddie, we witnessed it naman. Yeah. Oo. So, sweet moment na nila talaga magtatayon. Tapos, ito naman, hurdle number 2, Dasma House, nalusutan. Hurdle number 2, pagpasok sa loob ng Santuario de San Antonio. Paano ka pumasok? Alam naman nila kung sino yung guests eh. So, I don't... The all-important invitation card. Yes. Dapat bitbit mo. Oo. For both that and the reception, yeah. Oo. So, makikita mo dun, si Conchita Rason, yung nanay ni Martin. Wow! Talagang the sacrifice she had to make, Alam mo, meron siyang towels lang over her shoulder. Kasi pawis na siya, talagang nagaganon-ganon siya sa mga media, I had forgotten that. So, but come to think of it, I do remember seeing that. Oo, parang, please, we will give you the time. Yes, may mga ganun nakikiusap siya. Imbis na ine-enjoy niya yung kasal ng anak niya. So, nandun siya sa labas. Pagpasok mo naman sa loob ng simbahan. Ang init ng simbahan. Hindi, kasi cool yung barong. Ano ba suot mo? I think barong. Baka naman patong-patong yung barong mo. Ako. Hindi, wala pa naman kasing aircon nun. Kaya nga, pero pawisin ka. At saka lalo na pag ganun, since hindi naman pwedeng nakabukas lahat ng pinto dahil nga maraming tao. Oo, basta ito, this saved me from sweating. So, pagkatapos... Ganyan nakatanda yung barong na yan? Yan na rin yung suot mong barong nun? Anong paniwancha and Gloria? Don't believe everything I tell you, ha? Okay. Sinisira mo credibility mo. Pag binabasa mo nga yung message boards, sinasabi nila, kaya namin mas gusto si Butch kasi mas authoritative siya, mas marami siyang alam. So, anyway, except for this barong. Okay. So, anyway, pagkatapos nun, third hurdle. Pagpunta ng reception sa... Actually, hindi ko na naman natandaan. Mandarin Hotel. Well, yeah. Na giniba na. Pero itatayo na ulit. So, ang mahirap kasi dito, well, of course, dahil dala mo naman yung invitation card mo, no?
yung dadaanan mo yung ibang kasamahan mo sa media na Walang invitation. walang invitation, hindi makapasok. Para I remember si the late Marie Dumaval na my good friend. Parang, paano ko lalakpas? Paano ko sila dadaanan na hindi nila ako para bang binabato? Kasi nga, ako dire-diretso, sila hindi makapasok. Pero nung nakapasok ko sa loob, parang safe na ako. Tapos, beautiful reception, daming pagkain nun, di ba? Tapos, sabi ko, oh my God! Si Leo Katigbak, future TV superstar! Hindi mo pa ako. Ang ano ko lang, ang claim to fame ko lang nun, writer-editor ako ng Penthouse Live. Hindi tayo nakita nun, no? Hindi tayo... Well, we probably didn't know each other. Yeah. I think the only other show I was working on at that time was maybe Kubay Special Arrangement. At saka hindi rin kita makapansin kasi I was so busy sa buffet eh. Ay, at saka lalo na, sikat ka. Sino ba naman ako? Hindi, Hamak na writer. ano lang naman, anong taon to, no? Bata pa ako. 1986. And then, I had a nice story. Pagbalik ko. Unfortunately, 12 years, di ba? Nag-last yung marriage. At still, beautiful wedding. Even after everything that happened, their chemistry is still very, very apparent. Kasi pag nakikita mo pa rin sila, swak na swak pa rin sila eh. They were probably, at saka I think they're much better friends naman after eh. Pagkatapos, at number 6 ko, Carmina Villaruel at saka si Zoren Legaspi. Akala ko sasabihin mo si Rustom Padilla. Anyway. Move on. Okay. Ito, napaka-interesting ng kwento kasi hindi naman alam ni Carmina ikakasal siya. Talaga? Oo. Ano ito, November 15, 2012. Akala niya may pinasisipot lang siya sa isang shoot ng commercial. Talaga? Na yung buong pamilya kasi di ba nag-endorse sila ng ice cream. Tama. So pinapunta siya sa Fernbrook Garden sa Alabang. All of a sudden, nakikipag-away si Zoren sa isang crew. So sabi niya, ano pa nangyayari? Para bang tigilan mo yan. I am so pretty. Sabi niya. Tapos, after that, nag-propose. Okay. Nag-propose. Tapos, under a cherry tree na... Wow, okay. Siyempre, wala naman cherry tree dito. So, gawa-gawa lang. Not even an aratilis tree. So, tapos, all of a sudden, pinagsuot na siya ng bridal gown. Walang fitting, ha? Oo. Kaya lang kasi si Paul Cabral naman ang gumawa. Siguro may sukat na siya doon. At alam na ni Paul Cabral kung ano yung mga gusto ni Carmina. So, dire-diretso ng kasal. Walang kamalay-malay si Carmina. That's actually an interesting way to get married. And you'd have a lot of stories and anecdotes after. Pero, hindi ba kung ikaw yung parang, sana naman, tindihan mo naman. Pero, well, then, that's Carmina. Natuwa siya. To this age, she's very, very happy. At lalo niyang minahan si Zoren. At tapos, cute pa ng mga anak nila. aking kambal. Everyone knew about it. Except her. Except her. Alam ng mga ninong si Ben Chan, si Chris Aquino, si Eric Kison, si Grace Po. Pero si Carmina, hindi niya alam. Okay. And at number 5, what's beautiful here is the story that led to the much delayed wedding. Okay. Ayan, wala akong kaalam-alam dyan. So tahimik lang ko dyan. So, saksi ang barong. Hindi pa rin. So, alam mo, bilib ako na sa tela ng barong na yan. It has survived a lot of occasions. Oo, diretso na nga National Museum to pagkatapos eh. May manikin na nag-aantay. Naman ang ulo. Tapos, correct. Hindi kasi, Helen Gamboa, pop superstar noong panahong yon. Tapos, gumagawa siya ng movie for Leia Productions. Sabi ni Chichay, dahil musical. So, di ba, musical superstar siya noon. Sabi ni Chichay, parang yung payat na tisoy na yan, kanina patingin sa'yo. Referring to Tito Soto, who was part of a combo. Ngayon, mga kaibigan, pag sinabing combo, fast food. Nung araw, pag sinabing combo, banda. Performing. Kung ano yung banda ngayon, combo ang tawag sa kanya. Tapos ang van, nung araw, ano tawag? Sa ano? Sa van. Ay, ano? Kombi. So napansin na nga ni Helen na panay ang titig sa kanya ni Tito Soto, who was part of the band but at the same time was a recording executive.
So, kaya na niya bumuhay ng oo pamilya naman. that time. Kaya lang kasi ang tingin kay Tito Soto nung umpisa, parang that band player or that combo player I mean, relative to the stature of Helen. of Helen. Pero, kasi ito yung panahon na ang recording was at its peak na kumikita pa talaga na, Oo na naman. pagka yung mga taga-probinsya umuwi ng Manila, Oo. yung mga 45, Oo, ganyan kakapal pag oo. namili sila. Oo. So, tapos, ang higpit-higpit ng nanay at saka lola ni Helen Gamboa. Hindi ko alam. Combine mo si Hitler, si Mussolini, parang, sobra. parang ganun sila Alam mo, kahigpit. pag kung manunood si Tita Helen yan, tapos Hindi. mapapakinig na ganyan mo, i-describe yung kanyang mga lolo't lola. Hindi, pero siya na mismo nagsasabi, ganun kahigpit. Okay. Yun talaga parang dadaan ka kay Hitler bago mo. Kasi well-guarded kasi una-una, napaka-conservative family ng mga Gamboas. Para lang makausap sila, pupunta si Tito sa bahay nila Helen para bang pwedeng pakiaral tong kantang to. Tapos may bibigay lang kasi yung record, pero hindi pwedeng ligawan. Pero umabot sa point na naging sila na, pero hindi Hindi alam. Hindi umamin. Hindi alam. At Hindi public. hindi nanay nga tsaka lola hindi alam eh. So, dinare na ni Tito na magtanan sila kasi kasi in love na si Tito kay Helen. May usapan sila na takdang oras at araw. Taka naman. Ito na. So, ito na nung dumating na yung gabi na. So, parang hirap na magtanan ng araw, no? Hindi makadaan si Helen sa gate kasi maingay, di ba? Maingay yung trangka. Yung yun, kahit nilangisan mo na. Oo. Maingay pa yung Quick. Parang syempre, doon agad yung nanay ni Helen. Sino yan? Helen, saka pupunta. Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So, kahit buhusan mo na langis yan, hindi mawawala. so, anyway, ginawa ni Helen, umakyat ng bakod, tinalon. At alam mo ba kung anong unang realization niya pag landing niya? Mataas yung tita. Sabi niya, ang taas pala ng bakod namin. Tapos diretso na siya into the arms of Tito Soto. Diretso na silang, nagpunta sila na sa Totomas, Batangas. Naghahanap sila ng naghahanap sila ng West. Nung hindi nakahanap ng West, pare, ang ginawa. To sleep in quietly into the house. Pagkatapos ng wedding. Kasi wala pa rin silang lakas ang loob na ipagtapat na kinasal na sila. But they were so in love. Pero pag uwi nila, nagkakagulo yung buong bahay sa White Kasi Plains. Hinahanap siya. At sa sobrang takot at nervyos. Isipin mo mahirap para mawala ang Helen Gamboa. Hindi, at saka at that time, kung sabihin mo sa Batangas sila kinasal, yan, wala namang Star Toll o wala namang South Luzon Expressway. Ang uwi mo ng Batangas, dadaanan mo lahat ng bayan. Kaya mas matagal pa ang biyahe. Hindi, pero madaling araw to eh. Kahit na, dadaan ka pa rin ng mga bayan. Oo, pero dadaan ka ng mga Malbar, dadaan ka na. saka wala pang tinta mga kotse nun eh. Wala. Pero pag uwi nila, nandun na si Pablo Cuneta. Kasi siguro, because siya mayor siya eh. Tama. So, siguro nagpatulong na sila. Mag-asawa na ba sila ni Elaine? Yes. Okay. Well, of course, may ibang story. Yeah. Later, No, pero marinig niyo yung the love story of Elaine and Pablo Cuneta. Okay. Silyang ihahampas ang nanay ni Helen kay Tito. Tito. Parang nakailag lang yata. Or may umawat. So, pinawi si Helen. Hindi pa rin binigay kay Tito. Parang, pero at that time, dahil nagkakagulo, inamin na nila na kinasal na wala sila. na silang choice. Dahil silang papeles na rin eh. Isang kagandahang nangyari, pwede nang dumalaw si Tito kay Legal. Helen. Legal. Kung i-describe mo, kasal muna bago ligaw. Di ba? Di ba? Ang cute, di ba? Tapos nung... Actually, I could imagine na sila yung nagkukwento niyan. That must really be funny kung sila yung nagkukwento. Si Helen nagkikwento. 2023. Nagpakasal sila nung 52nd the wedding anniversary nila. Kasi pandemic. So, Renewal of vows. Oo. At number 4, ito, kakaibang kasal din to. The Christopher De Leon and Nora Honor wedding. The beach wedding in La Union. Ito, the bride was 22, the groom was 18. Pero mature na naman si Boy at that time eh. January yan. And Nora Honor, the superstar that she is
chose to get married in a borrowed poncho. Alam mo, nagsama naman sila si Hildelen, father ni Boyet. So, ibig sabihin, may blessings naman talaga nung... Oo naman. Kaya lang kasi, para mang spur of the moment, sige na nga, makasal tayo. Kasi can you imagine kung sila, they chose to get married sa Manila that time, church wedding. Yeah, with the popularity of Nora, that would have been a nightmare even from not just logistics and everything, security, crowd control. Oo. So, I guess, yan ang the best na naisip nila. Tama. Beautiful because they were so in love with each other. In fact, sa Labisa sila tumira in the beginning. Actually, nakakatuwa nga yung mga ganyan na... I remember just hearing about that eh. Pero since there was no social media, yung para kumbaga, you're really able to preserve the quietness, the calm, the peace. Pero page 1 yan ng bulletin. O syempre, because of sino kinasa. Pero after the fact. Pinabibilib ko kay Christopher De Leon. Well, of course, Lot was already there nung pumasok siya sa marriage. Pero yung mga succeeding children, the foster children, lent his surname. Di ba? Correct. Tapos, ngayon, sila yung beautiful blended family. Kasi si Lotot De Leon, mahal na mahal niya si Sandy. Well, siyempre, kaya nga siya naging balot eh. Kasi di ba ang nagbigay sa kanya ng... Kasi di ba si Lot, Charlotte, kaya naging Lot. Pero, ang nabigay na palayaw. Ang nabigay, kasi nga, di ba, pagka may mahal ka naman, binibigyan mo ng term of endearment. So, ang tawag na kanya ni Christopher De Leon, si Balot. Kaya siya naging Balot. Tapos, nung kinasal yung second wedding ni Lot, ninang niya si Sandy. Tapos ang tawag niya si Nanay Sandy. And with so much affection. 3, Vilma Santos and Ralph Recto. December 11, 1992. Months before the wedding. Pero tanungin lang kita, bakit mas mataas yung ranking yan? Kesa? Yung Boyet Nora. Kasi this was a proper church wedding with the reception. Okay. Months before the wedding, nag-uusap kami sa landay ni Vilma. Well, humihingi siya ng mga inputs sa mga kaibigan. Because hindi pa naman nakakatungtong ng lipa that time. So, wala pa akong mabigay. Hindi ko akalain na gano'n pala kaganda ang lipa in spite of Leo Katigbak. At, I love you, friend. Alam mo, ikaw, sige ka. Ikaw magiging persona non grata. Sige. Hindi sinasabi ko, ang ganda-ganda ng lipa. Maganda naman talaga. Very cool climate. Kaya pala, si Bilo, malakas ang loob niya na parang kahit magpatong-patong siya ng yung damit kasi nga malamig daw sa lipa, especially in December. Oo. Ang lipa kasi naman, mataas ang elevation. I mean, when you think of Batangas, you think of beaches. Pero pag ang lipa, iisipin mo, at saka bakit siya parang equidistant to everything? Kasi nasa gitna siya eh. Yeah. Tapos, parang, bundok siya relatively. So, okay, afternoon wedding sa San Sebastian, Cathedral Basilica na ba siya ngayon? I don't. So, pero ang ganda-ganda nung church kasi, yung alam mo yung silver, may mga patina na parang kasi luma na ng barongko. Ganon yung doon yung school namin dati. Antiquity. Kasi ito yung cathedral, ito yung school. So, yung may maliit na building on the side. Doon kami pumapasok nung grade school kami. Pagkatapos ng wedding, ito na. Kailangan nila mag-deploy ng mga ROTC kasi para makapunta si Ralph and Vilma dun sa bridal car. May konting lakad pa yan. So di nakaharang yung mga ROTC. Somebody tagged at the veil of Vilma Santos. Yung hikaw, sumama. Nung naramdaman ni Vilma, teka sandali, nasan yung hikaw na nalaglag. So parang tigil kailangan. Kasi sabi ni Ralph, bayaan mo na. Sabi ni Vilma, hindi. 250,000 yun. Kasi that time, 1992. Kasi it was diamond na nasa parang ang nakamount sa plate. Wala pang Asian economic crisis niyan. So, exchange rate nun, 24. Oo. So, hindi pumayag si Vilma nang hindi nahanap. Tama. So, kailangan. So, eventually, so nobody was moving from the spot. Freeze! So yung mga military, yung mga combat boots ng mga ROTC, angat nyo lahat, nakita yung hikaw, piping-pipe. Pero na-retrieve. So siguro pinainggas din na lang niya ulit. Pero kung ako naman talaga sabihin mo, 250,000 is 250,000. Especially that time. Was from there, para
to give naman yung ibang mga kaibigan nilang hindi makakapunta ng Lipa, although they missed kasi ang ganda-ganda lang nga ng Lipa. So nag-reception sila sa Manila Hotel. So nag-check-in muna sila doon sa kwarto. So Anong papel mo dito sa kasal? mamaya. So, Wow. Talagang abangan ang revelation ni Butch Francisco. Okay. So, manager expectations. So, Okay. ang unang-unang ginawa nila, umorder sila ng club sandwich at saka ng Coke na malamig na malamig. Talaga nung unang kagat ni Vilma ng club sandwich at tapos na sinundan niya ng pagkalamig-lamig na Coke. Ano ang kanya sinabi? Hindi ko alam. Kanya favorite expression. Heaven? Yun! Galing ha! Galing! Oh, talagang sabi niya, heaven. So tapos, and then time to go down para sa reception sa Fiesta Pavilion pa nun. Teka, kailan yung reception? On same day. So they drove all the way from Lipa to Manila Manila Hotel? Oo. Wow. Pero kasi ako, na-delay ako ng konti kasi nagmerienda pa ako sa bahay ni Danny Dolor. So kumain muna ako ng kutsinta. Talagang literally pasakalye ka. So, siyempre pagkain yun, who can say no to that? So, pagdating nung dapat kasi si Fanny Serrano made 2 bridal gowns for Vilma. Isang pang church, isang pang reception. Correct. Pero nung sinuot na yung pang reception, hindi nila masyadong nagustuhan. Okay. Kasi maybe because kasi 'di ba sa Pilipino bawal magsukat ng trahe de boda. Okay. So baka kaya siguro hindi nila na-foresee na mas maganda pa rin talaga, mas stunning pa rin yung pang-kasal na pang church. Yun. So bumaba na sila doon tapos doon na yung papel ko. Pinakain muna nila ako pagkatapos pinagtrabaho. So I did the interview. For at least hindi ka pinaalis. Kailangan nga nila ako. In fact, that was a risk kasi I was with ABS-CBN that time. Ang Vilma was with Channel 7. TV coverage was Channel 7. So, pumayag lang ang ABS-CBN na pagawa sa akin yung interview kung bibigyan kami ng kopya ng coverage para ma-air sa ABS-CBN. So, everyone happy, di ba? Natama naman, di ba? So, and I'm happy that I was part of the You were wedding. part of history. Yes. Oo, kasi talagang isa sa mga pinakamagandang kasal Ikaw ay yan. isa talaga sa haligi ng kasalan Oo. sa kwento ng showbiz sa Pilipinas. At ng barong na ito. Oo. Then- Sino bang tumahi niyan at napakagaling naman? Wala na, panong Kastila ito eh. So, sastre pa. Tapos ang cake nila, doon pala sumisikat si Henny Season. Tapos ang pinaka yung cake topper, hindi cake, yung pinaka dulong-dulo ng cake. Yung pinakamataas. Fruit cake 'yon. Which yun hindi nila ginalaw, tinago nila to be eaten nung first wedding anniversary. Tapos at number 2, FPJ and Susan Roses. Ito ang ganda rin ng kwento nito. Kasi nag-umpisa yan 1968 nag-break sila. Okay. So, pagkatapos nung mga panahon na yung Christmas season, nag-umpisa na yung Simbang Gabi, nagkaroon ng All-Star Basketball Tournament. Tapos, syempre player si FPJ, baka nga siya pa yung team captain. Tapos, Muse si Susan. So, nagkita ulit yung dalawa. So, doon sila Na-rekindle ang romance. So, sabi ngayon ni FPJ, kung gusto mo magtana na tayo, it's now or never. 27 na rin si Susan that time. Kasi nung panahon yun, di ba, pagka 27, parang old maid ka na. Di ba pag gano'n na, hindi kagaya ngayon, lahat ng mga babae, trying to hold on, parang, teka muna, the wedding can wait. Kasi di ba parang ngayon. Noon naman ata, 16 pa lang tinatanong ko na kung kailan ka ikakasal. Yeah, doon pa lang, di ba? Diba? May pressure. No. And it's not a joke because like for example, if you hear the kwento of your grandparents, meron mga iba pinapakasal the moment they hit puberty. Ginawa ni Susan, sige na nga. Okay. At saka obviously, they were in love kasi biro mo, nag-break tapos na-rekindle. So,
pero kailangan munang bumalik ni Susan sa bahay para kumuha ng damit. So, At doon siya napigilan. hindi. Ang bahay ni Susan Roses, actually, okay yung mga mahilig magtiyanggi sa Green Hills, ito yung Wilson Street, Wilson. Kung ano yung Health Cube na building ngayon, Okay. siya yung dating bahay ni Susan. Oo. Okay. Siya yung kulay brown ang nakahoy. Tapos, wala silang gate. Bangketa, pintuan agad. Oh, okay. So, safe pa nung araw kasi. So, bigla pumasok si Susan. So, lahat ng kasama sa bahay, nanonood ng TV, parang gulat sila, nagmamadaling tumatakbo, paakyat ng second floor sa kwarto niya. Parang pang sine yung mga ganyang eksena. Tapos, bumaba, may dalang bag. Parang hindi na siya nagkaroon tayo sumagot. Kasi, Magtatanan na. diretso na siya sa kotse ni FBJ. Tapos, diretso sila ng Valenzuela. Kinasal silang mayor ng Valenzuela. Bulacan pa that time. Hindi pa siya Metro Manila. Kasi that was the last time they saw her as a single person. Pag-uwi niya, kasal na. Dito ka magugulat. After 1 week, tinarget nila December 25 wedding. Christmas Day wedding. Ngayon, hindi ka pwedeng magpakasal ng, di ba, 1 year in advance na. Kasi ang reservation sa simbahan ngayon, 1 year. Sa venue, 1 year. Ito, nakuha talaga nila in a week's time na nangarag nila si Pitoy Moreno na igawa ng damit si Susan Roses. So, ito na yan. Yan. So, isipin mo naman, ang Christmas season, maraming tanggap yan dahil maraming Christmas party. Syempre, movie queen. Sisingit mo talaga yan. So, tapos, meron siyang, ito, you see the tiara. Yan. Tradition yan. Lahat ng mga brides ng mga Sonora, sinusuot yan. Okay. So, yan. So, nasuot na yan ni Rosemary Sonora. Tapos, I think pati si Grace Poe. Yun. Tapos, nakuha nilang ninong at ninang si Ferdinand Marcos at saka si Imelda Marcos. Tapos, ang kasal nila ay sa Santuario de San Jose sa Grillas, sa bagong-bago pa lang that time. So, tapos ang kanilang reception ay sa The Plaza Restaurant sa Makati. Kasi noon, wala pang hotel. Practically the only hotel that time. Manila Hotel. Pero hindi, pabulok ng Manila Hotel that time. Ano na siya, up Kung for... sa bagay, nag-renovate siya for, ng 70s, up for renovation na siya noon So, talagang The Plaza. Actually, after Marshall, nag-renovate ang Manila Hotel. Na-inaugurate siya mga 1977. Nung kinakasal sila, inuumpisa na yung construction ng bahay nila sa West Green Hills. So, and then they had a Japan honeymoon. Parang ang feeling ko naman kasi kung ikaw si FPJ at ikaw si Susa, at that time, literally, showbiz royalty yan eh. So, yung hindi na ako magtataka na makukuha nila ang simbahan within a week's notice, makakapagpagawa sila ng damit. Because pag tinawagan nila kung sino, no one will say no to you, di ba? Oo. Pero record-breaking yan. It's just imagine to be married on Christmas Day, di ba? And at number 1, Rudy Fernandez and Lorna Tolentino. Ito, nagpa-civil wedding sila noong 1982. Pero naging renewed Catholic sila eventually. So, they thought it was just but proper na church wedding. Tapos ginawa nila sa Villa Escudero noong 1992. Tapos ito yung beautiful wedding because grand wedding siya pero nagawa nilang imbitahan yun lamang mga people who really matter to them. At saka may crowd control kasi nando ka sa loob ng Escudero. Na Escudero. Pero dito mo rin na makikita na mahal ka talaga ng mga bisita mo kasi yung iba either doon na nag-check-in or bumiyahe Manila. Ang hirap pa noon. Wala pa yung mga bypass na yan. Tama. That time. So, nasa South Super Highway kayo, mga bayan-bayan ng mga Batangas. Magkikita-kita kayo nila Edgar Mortiz at saka ni Milet Santos para nasa na ba tayo? May mga ganon. Yung mga bisita nakikita-kita rin. Tapos, so, ang ganda ni LT nung kasal niya. So, Fanny Serrano. Feeling ko naman kahit naman hindi kasal, ang ganda-ganda ni LT. Kahit natutulog. Kahit bagong gising, maganda yan. So, ito na. Nakasakay siya sa karwahe. So, si The Boy had his own karwahe. Pero si LT, meron siya sarili niya. Pero,
sa haba ng belo niya, humangin, pumulupot yung dulo ng belo niya sa gulong ng karwahe. So, panic. So, parang, paano gagawin natin? Buti lang si Fanny Serrano may gunting na dala. So, ginupit na lang. So, she marched down the aisle with a shorter veil than originally intended. So, tapos... But you have to give it to Fanny. Si Fanny, I've met him several times kasi, di ba, sina LT, mini-makeupan niya, kahit sina Chris, kahit sina... ang attention niya doon sa, lalo na doon sa bride or doon sa artista, goes above and beyond naman. Hindi katulad yung iba ngayon, tapos na yung trabaho. Si Fanny hindi, hanggang sa matapos yan, nakatutok siya. Hindi, at saka si LT yan eh. Oo nga naman. Muse naman niya si LT eh. Tapos, ito yung kaya lang. Well, sumalangit naman. Mahal ko si Father Sunny Ramirez. Siya yung nagbigay ng homily. 8:00 na ng gabi. Hindi pa tapos yung homily. Si Father Sunny naman dati parang legendary yung kahabaan ng sermon niya. Yun talaga, yung mga bisita, yung mga fern na nakasabit sa kasama ng yung floral decoration. Nalalaglag na. Hindi gusto namin kainin. Nagpe-pretend na kayo. Parang kunyari ito yung pako salad. Pero finally naman, nung nagpakain, worth it naman. Uwian kami, hating gabi. Ano oras ba yung kasal? 4:00 yung call time, pero hindi naman agad nagumpisa. So, natapos, hindi na nga namin tinapos. Siguro, iniwan pa namin yung mga natulog dun, baka madaling araw na. Pero ako, I remember, nakauwi ako mag-aalauna ng umaga. Wow. Kasi there was the long drive pa. But it's still a memorable wedding. Well, worth it. Tapos nangako din ako ng blind item. Nako. Okay, blind item. Okay. There was once upon a time. Mahuhulaan ko ba yan? Baka. Okay. Hindi, meron dalawang magkaribal na actresses. Ang kasal nila months within of each other. Tapos, pagkatapos ng kasal ni Bride A, kinuusap ako ni Bride B. Sabi ni Bride B, kumusta yung kasal ni Bride A? Sabi ko, maganda naman, ang grande, kaso parang ang konti ng serving ng food. Okay. So, tapos, lahat kami, pagkatapos ng reception, nakita-kita sa McDonald's. Nakwento mo na yan dati. In private. Oo nga, in private. Kasi parang pamilyar sa akin yung kwento na yan. Huwag ka madudulas. Sinasabi ko sa iyo. Okay. So, tapos, finally, sabi ni Bride B, talaga? Kinulang ang pagkain? So, hindi naman sa kinulang, kaya lang konti lang talaga yung serving. So, nung kinasal si Bride B, she made sure pinagtuunan niya ng atensyon. Hindi yung damit niya, hindi yung bisita, pagkain. Doon niya tinodo. Sa takot niya pipintasan mo. Naming lahat, kasi lahat kami dami namin nagutom. No? Sa dami ng handa, kulang na lang ang iserve sa dessert, Alka-Seltzer. Kasi parang mai-impatcho kaming lahat sa dami ng pagkain. May take home ka. Actually, nahiya nga lang ako noon kasi nakakaya naman doon sa suot kong, ang ganda-ganda ng suot kong barong, tapos may bit-bit ako saan yung reception? Ayoko nga! Ikaw naman, di ba ang purpose nga ng blind item, magbibigay ka ng mga paunti-unting clue para mahulaan. Sige na nga, isang clue. It's a tent. Yan, i-research nyo na. Siguro sa pagkain. No, hindi, pero actually, kahit konti ang serving, masarap naman yung pagkain. Masarap naman yung lasa niya. Okay. Siguro... pero kung isipin mo, yung isa kasi, sabi mo medyo kulang, medyo nagutom ka. Yung isa naman medyo na-impatcho na kayo. So parang tingnan mo. Hindi ako naman yata. Baka for all yun, ako lang ang may problema nun sa konti ng pagkain eh. Kasi alam mo naman ako laging gutom. Tama. At saka di ba pag sa kasal naman, hindi ka naman maraming kumain, hindi ka naman patay gutom eh. Hindi. Rated PG pa rin ako kahit sa kasal. Parang sinusulit yung regalo ko. Hindi, doon sa bride. Actually, congratulations. Magandang yung bride that time. Mukha siyang reyna. Tapos... At saka ito, isa pang clue, pareho brides, magagandang mga babae. Usually naman, ang brides naman are beautiful or the day of their wedding. Hindi, pero ito, kahit hindi wedding day nila, magaganda sila. Oo. Maganda, hindi. Successful pa rin yung
kung sasabihin mo, one of the most beautiful weddings pa rin. Yun. Kaya lang, baka ako lang yun kasi nga, dahil nga nagutom ako. Masama ako nagugutom. Oo nga eh. So on that note, na nagugutom, sa kakakwento ni Butch ng pagkain, medyo nagugutom na rin ako. So, ito po si Leo Katigbak, kasama si Butch Francisco, na ginutom po kami pagkatapos pagkwentuhan ang mga pagkain sa mga wedding reception. So, sana next week mabubusog naman na kayo sa aming mga ikukwento sa susunod na mga listahan sa Best 10 list. Sige, maraming salamat po at palalabang ko pa tong barong ko. Oo, talaga. Ang haba ng buhay ng barong na yan. Bilib ako sa gumawa niyan. Okay. Alam naman yung mga gawa nung araw, mas matibay. Okay. And this is Leo Katigbak para sa ating Best 10 Bets. Okay. At ito Wedding po, edition. Yes. See you next week. At again, may pa-bonus kami sa aming podcast, kaya abangan niyo yan. Sasabihin ko na kung sino yung dalawang beautiful weddings kay Vando na kasal at saka kay yung kahit na failed yung wedding ni Gabby at Sharon, yung parents ni Sharon, si Pablo Cuneta at saka si Elaine Cuneta, beautiful wedding, pero abangan nyo sa podcast namin. Okay. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.